Mga idolo, wait lang. Hindi ito yung nakasanayan natin kay LeBron James. Down ng halos 20 points, 96 to 115. Pero hindi siya nag-walkout. Sa halip, siya pa ang naging security guard sa sariling teammates niya sa gitna ng init na laro. Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang nakakagulat na nangyari sa Game 4 ng Lakers vs Rockets. Kung saan hindi tinapos ng Lakers ang series at ngayon 3-1 na ang standing. Hindi ito sweep pero may kakaibang nangyari lalo na kay LeBron James. Sanay tayo, nakapagtambak na ang kupunan ni LeBron, lalo na kung ganito kalaki ang lamang. Madalas makikita natin si LeBron na naglalakad na papunta sa locker room bago matapos ang game. Pero ngayon, ibang LeBron ang nakita natin. Hindi siya umalis, hindi siya nagpakita ng frustration. Kalmado, nakatingin lang sa court, parang may iniisip. At ang pinaka-shocking, nung nagkainitan ng mga players sa dulo, siya pa ang pumagitna. Para siyang security guard na umaawat sa sariling teammates niya. Ganito ba ang isang player na gusto lang manalo agad? O ito yung isang leader na may mas malalim na plano? Ngayon, ito na ang tanong ng karamihan. Binigay ba ng Lakers ang Game 4? Let's be real mga idolo. Kayang-kaya nang tapusin ng Lakers ang series dito. Malakas sila, may momentum at 3-0 na sila bago pumasok sa Game 4. Pero parang bakit hindi nila binuhos ang lahat? Ito ang possible reason. Una, fatigue management. Ayaw nilang maubos agad ang energy bago ang next round. Pangalawa, gusto nilang tapusin sa home court. Mas solid ang impact kapag sa harap ng sariling fans mo tinapos ang kalaban. Pangatlo, psychological move. Binibigyan nila ng konting pag-asa ang Rockets para mas lalo ito masaktan sa Game 5. At kung mapansin nyo, hindi rin gaano ka-aggressive ang body language ng Lakers sa game na to. At i-compare natin sa nangyari sa Phoenix Suns laban sa Oklahoma City Thunder. Walang awa, win na list. Sweep 4-0 agad. Ibig sabihin, walang chance, walang extension. Tapos agad mga idolo. Pero dito sa Lakers vs Rockets, pinahaba pa. At dito nagiging interesting ang narrative. Kasi hindi lang basta panalo ang habol ng Lakers, kundi control. Control ng momentum, control ng narrative, control ng ending. Mga idolo, dito natin makikita ang tunay na leadership ni LeBron James. Hindi lang siya scorer, hindi lang siya superstar. Isa siyang general. Alam niya kung kailan aatake, alam niya kung kailan magpipigil, at alam niya kung kailan kailangan ng team niya ng presence. Kahit hindi siya nag-i-score, yung pag-awat niya sa teammates niya, hindi lang yung simpleng gesture. Message yun, kalma lang tayo, hindi pa tapos ang laban, kontrolado natin to. Ngayon, babalik na ang series sa LA, home court ng Los Angeles Lakers. At dito na papasok ang pinaka-exciting na tanong. Dito na ba tatapusin ng Lakers ang Rockets? Kung ibabalik nila ang intensity nila, kung maglalaro sila ng buong lakas, kung lalabas ulit ni LeBron ang pagiging dominant leader niya, malaki ang chance na dito na matatapos ang serye na ito. At kung nangyari yun, mas magiging dramatic, mas magiging satisfying, at mas magiging memorable para sa fans. Ngayon mga idolo, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Sa tingin nyo, binigay ba talaga ng Lakers ang Game 4? O strategy ba ito para tapusin sa LA? O talagang lumaban lang ang Rockets? Comment nyo sa baba, binabasa ko lahat yan mga idolo. Kung nagustuhan nyo ang breakdown na to, huwag nyong kalimutan i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share sa mga tropa nyong solid NBA fans. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.